Kris Aquino, emosyonal na mensahe bago ang 55th birthday, severely immunocompromised pero patuloy ang laban. Isang matapang ngunit makabagbag damdaming pahayag ang ibinahagi ni Kris Aquino habang papalapit ang kanyang ika-55 kaarawan. Sa gitna ng kanyang laban sa malubhang karamdaman, inamin niya ang mga limitasyon na kailangang sundin, mga simpleng bagay na dati normal lang ngayon ay bawal na. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa, may plano, at higit sa lahat, may pananampalataya. Ano nga ba ang tunay na kalagayan ni Kris Aquino ngayon? At bakit niya sinabing ang isang aksidenteng pagkahulog ay maaaring maging life-threatening? Alamin natin, hindi ako pwedeng magkaroon ng fresh flowers. Sa kanyang post, ibinahagi ni Kris na hindi siya pinapayagang magkaroon ng fresh flowers. Para sa karamihan, tila simpleng bagay lamang ito. Ngunit para sa isang taong severely immunocompromised, kahit ang mga natural na bagay tulad ng bulaklak ay maaaring magdala ng bakterya o allergens na delikado sa kanyang kalagayan. Sa halip, balons ang kanyang kasama sa pagdiriwang. Isang simbolo ng kasiyahan, ngunit may kaakibat na paalala ng kanyang limitasyon. Hindi rin siya pinapayagang lumabas o maglakad sa labas hanggang 4 na linggo matapos tanggalin ang kanyang tahi. Gayunpaman, may magandang balita, kaya na niyang maglakad ng walang tulong. Bihira na raw niyang gamitin ang wheelchair. Isang maliit na tagumpay, ngunit napakalaking hakbang para sa kanya. Bakit delikado ang isang pagkahulog? Ayon kay Kris, sobrang protektado siya ngayon ng mga taong nag-aalaga sa kanya. Hindi pa niya ibinubunyag ang buong detalye, ngunit sinabi niyang sa loob ng 5 linggo ay ipapaliwanag niya kung bakit napakahalaga na hindi siya madapa o mahulog, dahil ito raw ay maaaring maging seriously life-threatening. Sa ngayon, malinaw ang isang bagay, ang kanyang katawan ay nasa maselang kondisyon. Hindi siya pwedeng ma-expose sa araw. Hindi pwedeng maglagay ng kahit anong cream sa mukha. Hindi rin maaaring imasahe ang kanyang leeg. Sa kabila nito, may isang taong kanyang pinasalamatan, si RB Chanko, na tinawag niyang magician dahil maayos pa rin ang kanyang balat kahit papalapit na siya sa edad na 55. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo, ang tunay na laban ni Kris ay panloob, ang laban para sa kaligtasan ng kanyang immune system. Isang ina, hindi mamager, isa sa pinakatumatak sa kanyang post ay ang linya, "I like being a mama, I couldn't see myself being a mamager." Sa gitna ng kanyang karamdaman, mas pinipili ni Kris ang maging ina kaysa maging manager ng kanyang anak na si Bimb. Ipinagkatiwala niya ang career planning ni Bimb sa isang taong may integridad at maayos na pamilya. Isang taong hindi lamang propesyonal, kundi may malasakit, dahil inimbitahan pa nila si Bimb sa kanilang tahanan upang makilala ang kanilang mga anak. Para kay Kris, mahalaga ang seguridad at pagmamahal na mararamdaman ng kanyang anak. Bilang isang ina, iyon ang kanyang pangunahing prioridad. Sinabi rin niya na siya ay co-producing ng kanyang on-cam podcast. At sa loob ng 5 linggo matapos tanggalin ang huling tahi, plano niyang simulan ang pag-produce ng immunity cells. Isang malinaw na indikasyon na patuloy pa rin ang kanyang gamutan. Sa ngayon, malinaw ang isang bagay, ang kanyang katawan ay nasa maselang kondisyon. Hindi siya pwedeng ma-expose sa araw. Hindi pwedeng maglagay ng kahit anong cream sa mukha. Hindi rin maaaring imasahe ang kanyang leeg. Sa kabila nito, may isang taong kanyang pinasalamatan, si RB Chanko, na tinawag niyang magician dahil maayos pa rin ang kanyang balat kahit papalapit na siya sa edad na 55. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo, ang tunay na laban ni Kris ay panloob, ang laban para sa kaligtasan ng kanyang immune system. Isang ina, hindi mamager, isa sa pinakatumatak sa kanyang post ay ang linya, "I like being a mama, I couldn't see myself being a mamager." Sa gitna ng kanyang karamdaman, mas pinipili ni Kris ang maging ina kaysa maging manager ng kanyang anak na si Bimb. Ipinagkatiwala niya ang career planning ni Bimb sa isang taong may integridad at maayos na pamilya. Isang taong hindi lamang propesyonal, kundi may malasakit, dahil inimbitahan pa nila si Bimb sa kanilang tahanan upang makilala ang kanilang mga anak. Para kay Kris, mahalaga ang seguridad at pagmamahal na mararamdaman ng kanyang anak.
Bilang isang ina, iyon ang kanyang pangunahing prioridad. Sinabi rin niya na siya ay co-producing ng kanyang on-cam podcast. At sa loob ng 5 linggo matapos tanggalin ang huling tahi, plano niyang simulan ang pag-produce ng immunity cells. Isang malinaw na indikasyon na patuloy pa rin ang kanyang gamutan.